Narito ang 5 pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Magsimula tayo sa isang maapoy na paglalakbay sa puso ng Pacific Ring of Fire. Ang Pilipinas, isang bansang may kahanga-hangang likas na yaman na tahanan din ng ilang mga pinakaaktibo at kaakit-akit na bulkan sa buong mundo. Ngayon, ating dadalawin ang 5 pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Tuklasin ang kanilang likas na lakas, madramang kasaysayan at ang mga komunidad na mauunlad sa ilalim ng kanilang kapangyarihang anino. Dadalhin tayo ng ating paglalakbay mula sa sikat na hugis apa ng Mayon patungo sa isla ng Bulkang Taal at ang bulkan na gumawa ng kasaysayan sa buong mundo, ang Mount Pinatubo. Kaya't kumapit ng mahigpit habang sinisisid natin ang maapoy na puso ng Pilipinas. Number 1, ang Bulkang Mayon. Ang perpektong may hugis apa na may dalang pinsala at ganda. Magsimula tayo sa hindi mapag-aalinlangang reyna ng mga bulkan sa Pilipinas. Ang kahanga-hangang Mayon, matatagpuan sa lalawigan ng Albay. Ang Mayon ay kilala sa halos perpektong hugis apa nito, isang tanawin na bumihag sa mga alagad ng sining at manlalakbay sa loob ng maraming siglong nagdaan. Ngunit huwag magpalinlang sa ganda nito. Ang Mayon, ang pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas na may kasaysayan ng madalas at kadalasang mapanirang pagsabog. Mahigit sa 50 pagsabog na ang naitala sa nakalipas na 400 taon. Ang pinakamapaminsala ay naganap noong 1814 na naglibing sa buong bayan ng Kagwasa at iniwan lamang ang kampanaryo ng simbahan bilang isang nakakatakot na paalala. Kamakailan lamang ang mga pagsabog nito noong 2018 at 2023 ay ang nagpilit sa libu-libong residente na lumikas na ito'y nagpapakita ng patuloy na banta. Sa kasalukuyan, ang Mayon ay nasa Alert Level 1 na nangangahulugang mababa ang antas ng pag-aalboroto. Ibig sabihin, habang hindi pa nalalapit ang isang pagsabog, maaaring mangyari ang mga aktibidad tulad ng steam-driven explosions at pagguho ng bato. Samantala, ang gobyerno ay patuloy pa rin sa pagmamasid at pagpapanatili ng danger zone sa paligid ng bulkan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at turista. Number 2, Bulkang Taal, ang nakamamatay na ganda sa loob ng lawa. Susunod, maglalakbay tayo sa lalawigan ng Batangas upang masaksihan ang isang tunay na kakaibang likas na kababalaghan, ang Bulkang Taal. Isa itong bulkan sa loob ng lawa na siya namang kaldera ng isang sinauna at mas malaking bulkan. Ang komplikadong sistema nito ay may mahaba at marahas na kasaysayan na ginagawa itong isa sa pinakamapanganib na bulkan sa Pilipinas. Sumabog na ang Taal na mahigit sa 30 beses na mula noong ika-6 na siglo, kung saan ang ilan sa mga pinakamapaminsalang pangyayari ay naganap noong 1754 at 1911. Ang ilan ay kumitil ng mahigit sa 1,000 buhay. Ang pagsabog noong 2020 ay nagpadala ng ulap na abo sa itaas na may taas ng ilang kilometro sa himpapawid na nagdulot ng malawakang abala at nagbigay din sa potensyal ng bulkan na maraming aktibidad ng pagsabog. Kamakailan lang nitong Oktubre 2025, nagpakita ang bulkan ng isang maliit na phreatic o steam-driven na pagsabog, isang paalala ng pagiging maligalig nito. Ito ay kasalukuyan nasa Alert Level 1 pa rin at ang lugar na pangunahing isla ng bunganga nito ay mahigpit na ipinagbabawal sa publiko. Sa kasalukuyan, patuloy na binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVox ang Taal para sa anumang sinyalis ng pagtaas sa mga aktibidad nito. Number 3, Bulkan ng Canlaon, ang higante ng Visayas. Sa ating ikatlong hinto ay dadalhin tayo sa rehiyon ng Visayas, ang pinakamataas na tuktok sa gitnang Pilipinas, ang Bulkang Canlaon, isang aktibong stratovolcano sa Negros Island. Ang Canlaon ay isang sikat na destinasyon para sa mga hiker at mountaineer. Ngunit ito rin ay isang makapangyarihan at hindi mahuhula ang puwersa ng kalikasan.
Sumabog na ang kanlaon ng 30 beses na mula noong 1819. Bagamat marami sa mga pagsabog nito ay maliliit hanggang sa katamtaman lamang, ang kamakailangang aktibidad nito ay naging dahilan sa sobrang pagkabahala ng mga mamamayan sa paligid nito. Noong 2024 at nitong 2025, nagkaroon ng bulkan ng serye ng mga pagsabog na nagbuga ng apo at singaw at nag-udyok ng mga paglikas sa mga kalapit na komunidad. Ayon sa pinakahuling ulat, ang Bulkang Kanlaon ay nasa alert level 2 na nagpapahiwatig ng posibleng pag-angat ng magma sa ilalim na maaaring humantong sa isang tinatawag na magmatic na pagsabog. Nagtakda na ang mga otoridad ng isang permanenteng danger zone at mahigpit na binabantayan ang aktibidad ng bulkan. Nakasama na dyan ang pagbuga ng abo at pagtaas ng sulfur dioxide emissions. Number 4. Bulkan ng Bulusan, ang bantay sa timog. Sa pinakatimog na bahagi ng Luzon, sa lalawigan ng Sorsogon, matatagpuan natin ang Bulkang Bulusan. Bagamat hindi kasing dalas na sumabog, kagaya ng Mayon o Taal, ang Bulusan ay isang maligalig na bulkan na nagpakita ng mas madalas na aktibidad sa mga nakalipas na taon. Nagkaroon na ang Bulusan ng ilang steam-driven o phreatic na mga pagsabog sa mga nakalipas na dekada na nagbalot ng abo sa mga kalapit bayan. Ang mga pagsabog na ito ay madalas na biglaan at maaaring mangyari nang walang gaanong babala. Noong June 2022, isang malaking phreatic na pagsabog ang nag-udyot ng paglikas ng mga mamamayan sa paligid nito at nagpaalala sa mga residente ng potensyal na panganib ng bulkan. Kamakailan lang, itong Oktubre 2025, naobserbahan ng PhilVox ang isang malaking pagtaas sa mga seismic na aktibidad ng bulkan. Nakasama na dyan ay ang naitalang mga dose-dosenang volcanic tectonic na mga lindol. Ipinapahiwatig nito ang mga pagbibitak ng mga bato sa ilalim ng bulkan. Sa kasalukuyan, ito ay nasa level 1 alert at naroon na ipinapatupad pa rin ang permanent danger zone. Number 5. Ang Bulkang Pinatubo, ang natutulog na higanting nagising. Ang ating huling bulkan ay isang bulkan na inukit ang pangalan nito sa ating modernong kasaysayan. Ito ang Mount Pinatubo, matatagpuan sa kabundukan ng Zambales. Ang Pinatubo ay matagal nang natutulog sa loob ng maraming siglo bago pa man maganap ang napakalaking pagsabog nito noong 1991. Ito ang pangalawang pinakamalaking pagsabog nito sa ibabaw ng lupa noong ika-20 siglo. Ang pagsabog nito ay nagbigay ng napakalaking epekto sa buong mundo noong 1991 na nagdulot ng pansamantalang pagbaba ng temperatura ng mundo. Nagpakawala ito ng napakalaking pyroclastic flow at lahar na sumira sa mga nakapalibot na rehiyon. Ang tanawin ay tuluyang nabago at ang pagsabog nito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa lipunan at ekonomiya. Ngayon, ang dating nasa lantang tanawin ay nagpakita ng kahangahangang pagbangon. Isang nakamamanghang lawa na nabuo sa bunganga nito na umakit sa mga turista dahil sa napakagandang tanawin. Habang ang Pinatubo ay medyo tahimik mula noong naganap ang malaking pagsabog nito, isang mahinang phreatic na mga pagsabog ang naitala noong November 2021. Ito ay kasalukuyang nasa alert level 0 na nangangahulugang walang inaasahang pagsabog sa mga nalalapit na hinaharap. Pero itinuturing pa rin itong isang aktibong bulkan na nangangailangan ng patuloy na pagsubaybay. Mula sa perpektong apa ng Mayon hanggang sa payapa ngunit mapanganib na Taal at ang malaalamat na Pinatubo, ang Pilipinas ay isang lupaing hinubog ng apoy. Ang mga bulkang ito ay isang patuloy na paalala ng likas na kapangyarihan ng kalikasan. Ngunit nag-aambag din sila ng matabang lupa at mga nakamamanghang tanawin ng bansa. Ikaw, may aktibong bulkan ba malapit sa inyong lugar? At alam mo na ba ang dapat gawin kung may pagsabog na dumating sa isa sa mga bulkan sa inyong lugar? Comment mo dyan sa iba ng video at i-share para alam namin. Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video guys. Hanggang sa muli. Bye!